Sa mga bago sa YouTube channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe, like and share para naman mapakinggan ng iba ang nobelang ito. Sa gustong magpa-shoutout, comment lang sa baba. Kabanata 1791. Pag-iwan ng siyam na iceberg. Hindi ako nagbibiro, may nakita talaga akong tumatakbo papunta sa pwesto namin, napakabilis. Mabilis na nagsalita ang dilag. Miss Lou, kahit na may tao talaga, hindi ko mapigilan ngayon. Walang magawang sabi ng driver. Bakit? Hindi mo ba narinig ang dagandong ng Snow Wolf ngayon lang? Ang ibig sabihin ng Snow Wolf's roar ay nahanap na tayo nito at tinatawag ang mga kasama nito. Kung patuloy tayong mananatili dito, mamamatay ang lahat. Hindi ko kaya dahil lang sa isang tagasunod people wala tayong kinalaman sa pagpatay sa lahat. Paliwanag ng driver. Matapos marinig ng dilag ang mga salita ng driver. Bakas sa kanyang mga mata ang kawalan ng magawa, dahil sinabi sa kanila ng driver bago pumasok sa Nine Ice Mountains na ang pinakadelikadong nilalang sa Nine Ice Mountains ay ang Snow Wolf. Ang isang pagpipilian ay ang tumakas ng mabilis at umalis. Walang nag-iisa. Kaya tama ang ginagawa ng driver ngayon. Nakita ni Cyrus, na nasa hindi kalayuan, na ang mga snowmobile na ito ay nagbago lahat ng direksyon at sumugod sa malayo, isang bakas ng kawalan ng kakayahan ang sumilay sa kanyang mga mata. Tinakat ko ba sila? Marahan na bamantong hininga si Cyrus, pagkatapos ay binilisan ang takbo ng kanyang mga paa, at sinundan ang mga marka ng gulong ng snowmobile para makahabol. Sa kabilang panig, huminto sa wakas ang mga snowmobile matapos magmaneho ng loko ng higit sa kalahating oras. Ang driver, si Jericho Lau, ay nagpunas ng pawis sa kanyang noo. Saka lumingon at sinabi sa magandang babae sa tabi niya, Miss Lou, malapit na talaga tayong mamatay ngayon, kung talagang natagpuan tayo ng Snow Wolf, malamang lahat tayo. Kailangang nasaan ang kamatayan? Tito Jericho, medyo kinakabahan ka yata. Wala man lang akong nakitang Snow Wolf. Malumanay na sagot ng dilag. Miss Lou, nakatagpo ako ng Snow Wolf sa Nine Ice Mountains 7 taon na ang nakararaan, at dito namatay ang asawa ko, kaya huwag kang mag-alala, hindi kita mali marinig. Ang dagandong ay nagmula sa Snow Wolf. Sabi ni matandang Jericho na may blankong mukha. Asawa mo. Natigilan kaagad ang dilag matapos marinig ang pangungusap na ito. Originally, galit pa rin siya dahil hindi pinili ni Jericho na ay parada ang sasakyan ngayon, pakiramdam niya ay medyo cold-blooded si Jericho. Ngunit nang marinig niya ang sinabi ni Jericho, napagtanto niya kung bakit takot na takot si Jericho sa mga Snow Wolves. Miss Lou, alam mo ba kung bakit ako takot na takot sa mga Snow Wolves pero dinadala ko pa rin ang adventure team sa Jackson Mountain taon-taon? Sa sandaling ito, tiningnan ni Jericho ang kagandahan at nagtanong. Hindi alam. Bahagyang umiling ang dilag. Dahil umaasa akong mabawi ang katawan ng aking asawa. Malumanay na sabi ni matandang Jericho. Muling natulala ang dilag matapos marinig ang pangungusap na ito. Kuya Lee, may nakita kaming kuweba sa unahan, kailangan ba nating pumunta doon at magpahinga? Sa sandaling ito, biglang tumunog ang walkie-talkie ni Jericho. Magpahinga muna tayo. Kinuha ni Jericho ang walkie-talkie at sumagot. Okay. Isang tugon ang nanggaling sa intercom. At ibinaba ni Jericho ang kanyang walkie-talkie, pagkatapos ay lumingon sa dilag at sinabing, Miss Lou, may kuweba sa harapan natin, maaari tayong magpahinga. Tito Jericho, pasensya na po sa nangyari kanina. Medyo na-guilty ang dilag at sinabing, mabuti naman. Ngumiti si Jericho at hindi na nagsalita. Ilang sandali pa ay pumasok na ang lahat sa kuweba. Hindi gaanong kalakihan ang kuweba, ngunit dapat walang problema para sa mga taong ito na gustong mag-accommodate ng convoy. Ang lahat ay nagsindi ng apoy sa kuweba.
At pagkatapos ay hinaranggan ang pasukan ng kuweba gamit ang mga espesyal na kagamitan na nagiiwan lamang ng isang puwang na kasing laki ng bintana para sa kiganhawahan ng bentilasyon. Sa oras na ito, karamihan sa mga taong ito sa kuweba ay mga kabataan na may mas maraming lalaki at mas kaunting mga babae. Mula sa pananamit ng mga taong ito, makikita na ang mga taong ito ay dapat na mga anak ng mayayamang pamilya. May mga taong pumunta sa Jackson Mountain sa pagkakataong ito para sa pakikipagsapalaran. At may mga taong dumating para sa pagkuha ng litrato. At ang dilag na may halong lahi na nakausap noon ni Jericho ay pumunta rito para sa pagkuha ng litrato. Siya ay tubong Tento Valley City at ang pangalan niya ay Jesse Elo Ocampo. Napakaganda pa rin ang kalagayan ng pamilya ni Jesse Elo Ocampo. Ang kanyang ama ay isang kilalang mayayamang negosyante sa Tento Valley City, at ang kanyang pamilya ay pangunahing nakikibahagi sa negosyong bakal. Nakaupo ang lahat sa tabi ng apoy at nagkukwentuhan habang iniihaw ang apoy. May mga naglabas pa ng pagkain at inilagay sa apoy para iihaw. Tito Jericho, aabutin pa tayo ng ilang araw para makatawid sa Nine Ice Mountains. Sa sandaling ito, isang binata ang lumapit kay Jericho at marahan siyang tinanong. Cross Nine Icebergs. Matapos marinig ang mga salita ng binata, hindi napigilan ni Jericho na tumahimik sandali. Pagkatapos ay kumunat ang noo at sinabing, Master Zhang, sa tingin ko masyado kang nag-iisip. Wala pang 10% ang napuntahan natin ngayon, isa lang yan. Maya-maya, kulang na lang siguro ang mga gamit natin, kaya kailangan nating bumalik sa parehong paraan. 10 lang nito. Natahimik ang binata matapos marinig ang pangungusap na ito. Ako ay nanirahan dito sa loob ng maraming taon. At dinala ko ang hindi mabilang na mga tao sa 9 na Ice Mountains, ngunit hindi ko pa natatawid ang 9 Ice Mountains, kaya ipinapayo ko sa iyo na mabilis na alisin ang ideyang ito. Malumanay na sabi ni matandang Jericho. Ngunit isang bakas ng kawalan ng kakayahan ang sumilay sa mga mata ng binata, lumakad papunta sa gilid ni Jesse Elo, at nakangiting nagtanong. Jesse Elo, nakakuha ka ba ng magagandang larawan kamakailan? Ipakita mo sa akin. Hindi. Bahagyang umiling si Jesse Elo. Sa oras na ito, tila nababagabag pa rin si Jesse Elo sa katotohanang nakakita siya ng isang tao sa nyebe ngayon. Dahil pakiramdam niya na kung ang nakita niya ay talagang isang tao sa oras na iyon, siya ay katumbas ng kamatayan. Jesse Elo, gusto mo bang kumain? Sa sandaling ito, muling nagtanong ang binata. Hindi ako nagugutom ngayon. Bahagyang umiling si Jesse Elo. Jesse Elo, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit pakiramdam ko ang weird mo? Kumunat ang noo ng binata at nagtanong. Ako. Nang bubuksan na ni Jesse Elo ang kanyang bibig para magsalita, bigla siyang nakarinig ng mga yabag. May tao ba dyan? Sa sandaling ito, isang boses ang tumunog. Matapos marinig ang pangungusap na ito, hindi napigilan ni Jericho na matigilan saglit, pagkatapos ay mabilis na inabot at inilabas ang kanyang sandata, na kinakabahan na nakatingin sa bakana ng yungib. May tao ba dyan? Sa sandaling ito, muling tumunog ang boses ni Cyrus. WHO. Kumunat ang noo ni Jericho at nagtanong. Nahiwalay ako sa kasama ko. Pwede mo ba akong ilayo sa Nine Ice Mountains? Pumasok si Cyrus sa kuweba habang nagsasalita. Matapos makita ng lahat na si Cyrus ay isang ordinaryong binata lamang, ang kanilang orihinal na kaba ay nabawasan sa isang iglap. Kung tutuusin, si Cyrus ay may maamong hitsura at payat na katawan, kaya hindi siya dapat magbigay ng anumang banta sa kanila. May balak ka bang umalis sa 9 Jackson Mountain? Lumapit si Jericho kay Cyrus at mahinang tinanong si Cyrus. Oo, may mga importante akong gagawin, kaya kailangan kong makaalis agad dito. Bahagyang tumango si Cyrus. We are part of the adventure team. Kung gusto mo kaming sundan,
Pwede, pero hindi na kami makakabalik hanggang kinabukasan sa pinakamaaga. Tumingin si Jericho kay Cyrus at sinabing, sa makalawa. Bahagyang kumunat ang noo ni Cyrus nang marinig ang mga salita ni Jericho, at pagkatapos ay sinabi sa mahinang boses, or else, I can give you any money, as long as maialis mo ako kaagad dito. Hindi. Matigas na umiling si Jericho, at pagkatapos ay nagpatuloy. Mayroon akong sariling mga patakaran, kung hindi ako pupunta sa posisyon na pinlano ko, hindi na ako babalik. Pumasok si Jericho sa Nine Ice Mountains para lang hanapin ang bangkay ng kanyang asawa. At isang pagkakataon lang siya kada taon, kaya kahit anong mangyari, hindi niya pipiliing sumuko sa oras na ito. Isang bakas ng kawalan ng kakayahan ang sumilay sa mga mata ni Cyrus, dahil ang sitwasyon ay napaka-apurahan ngayon, at ang Painiawan ay nasa mga kamay pa rin ni Jam-Ari. Kung si Cyrus ay patuloy na mag-aaksaya ng oras sa Jackson Mountain, ang Painiawan ay malamang na nasa kamay ng pamilya Zhang. Sa oras na iyon, huli na ang lahat. May balak ka bang pumunta sa Tento Valley City? Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang tinanong ni Jessie Elo si Cyrus. Tama, gusto kong pumunta sa Tento Valley City. Tumingin si Cyrus kay Jessie Elo at tumango. Pagkatapos mag-alinlangan saglit, sinabi ni Jessie Elo kay Jericho. Tito Jericho, paano naman ito? Paano kung ang iba ay lumipat? Miss Lu, sigurado ka bang alam mo ang daan pabalik? Kumunat ang noo ni Jericho at nagtanong. Oo, Jessie Elo, hindi mo nga alam kung ano ang ginagawa ng taong ito, paano kung makatagpo ka ng anumang panganib? Ang batang lalaki na aktibong nakikipag-usap kay Jessie Elo noon ay sumigaw din. Sa palagay ko ay hindi masamang tao ang taong ito, at kumuha ako ng maraming larawan sa daan, kaya malamang alam ko kung paano bumalik. Mahinang sabi ni Jessie Elo. Matapos mag-alinlangan ng ilang sandali, mahinang sinabi ni Jericho. Miss Lu, kung aalis ka lang kasama ang taong ito, maaari kang maging lubhang mapanganib, kaya kailangan mo pa ring mag-isip ng mabuti. Napag-isipan ko na. Seryosong tumango si Jessie Elo. Sige, maghahanda ako ng pagkain at sariwang tubig para sa iyo. Pwede ka nang magmaneho at ihatid ang taong ito. Nakita ni Jericho na tila talagang nagbabalak na umalis si Jessie Elo, kaya hindi na niya ito pinigilan. Lumingon si Jessie Elo para tingnan si Cyrus, at mahinang tinanong si Cyrus, marunong ka bang magmaneho? Pagkikita. Tumango si Cyrus. Ang galing talaga, pwede naman tayong dalawa magpalit-palit sa pagmamaneho para mabilis tayong makaalis dito. Mahinang sabi ni Jessie Elo. Napatingin si Cyrus sa magandang dalaga sa kanyang harapan na may pagtataka sa kanyang mga mata, dahil hindi niya moari kung bakit parang mas sabik na umalis ang babaeng ito kaysa sa kanya. Jessie Elo, o babalik ako sa inyong dalawa, para maprotektahan ko pa rin ang kaligtasan niyo. Isang binata ang lumapit kay Jessie Elo at mahinang sinabi kay Jessie Elo. Kabanata 1792. Pagkikitang muli ni Jury. Hindi na kailangan, kung sumunod ka sa aming dalawa, mahahadlangan ka. Sumunod ka kay Uncle Lee at sa iba pa. Napakalinaw ni Jessie Elo tungkol sa katangian ng binatang ito, at kung isasama niya ang binatang ito ay magiging napakahirap. Matapos marinig ang mga salita ni Jessie Elo, ang mga mata ng binata ay kumislap sa kahihiyan. Siya ay bumantong hininga ng walang magawa at hindi nagpatuloy sa sasabihin. Pagkalipas ng ilang minuto, tinulungan ni Jericho sina Cyrus at Jessie Elo na maghanda ng snowmobile, at pagkatapos ay naghanda ng pagkain. Nang humiwalay si Jericho, inabot ni Jericho ang isang pistol kay Jessie Elo, na parabang nag-aalala siya kay Jessie Elo. Anong panganib ang naranasan ni Jessie Elo? At hindi tumanggi si Jessie Elo, at direktang tinanggap ang pistol. Kaya lang, si Cyrus at ang mixed race beauty ang nagmaneho ng snowmobile patungo sa exit ng 9 Jackson Mountain.
Hindi naman masama ang temperatura sa loob ng kotse, kaya hindi nagsuot ng heavy down jacket si Jessie Elo kapag nagmamaneho, ngunit nakasuot lamang ito ng masikip na sweater. Ang babaeng ito, si Jessie Elo, ay hindi lamang maganda, ngunit mayroon ding napakagandang figura. Kaya lang ngayon ay wala sa mood si Cyrus na obserbahan ang mga bagay na ito, ang nasa isip lang niya ay si Penny Owan. 2 araw na ang nakalipas mula nang itapon si Cyrus sa bangin. Ayon sa normal na bilis, hindi dapat umalis si Jom-Ari at ang iba pa sa 9 Jackson Mountain. Kaya binalak ni Cyrus na agawin muli ang prutas bago umalis si Jom-Ari sa Jackson Mountain. Sa ganitong paraan, makakapagligtas siya ng maraming problema. Kapag bumalik si Jom-Ari sa Tento Valley City, magiging medyo magulo ang mga bagay-bagay. Ano ang iyong pangalan? Lumingon si Jessie Elo kay Cyrus at nagtanong habang nagmamaneho. Cyrus. Sagot ni Cyrus sa mahinang boses. My name is Jessie Elo. Mukhang hindi ka taga Tento Valley City. Anong ginagawa mo sa Jackson Mountain? Tumingin si Jessie Elo kay Cyrus at nagpatuloy sa pagtatanong. Naghahanap ng mga sangkap na panggamot. Walang pakialam ang tono ni Cyrus. At bahagyang ibinaba ni Jessie Elo ang kanyang mga labi nang makita niyang tila ayaw siyang kausapin ni Cyrus, ngunit hindi siya masyadong nagsalita, at nagpatuloy sa pagmamaneho ng seryoso. Gaano ba katagal ang pag-alis nating dalawa sa 9 icebergs? Sa sandaling ito, biglang nagtanong si Cyrus. Hanggang kailan ako makakalabas? Matapos marinig ni Jessie Elo ang pangungusap na ito, hindi niya napigil ang matigilan saglit, at pagkatapos ay mahinang sinabi. Hindi ko alam ito ng husto. Kinailangan kami ng 7 araw bago makarating sa posisyon na ngayon lang kami pumasok. Sa palagay ko, mas mabilis tayong dalawa, ngunit tatagal ito nang hindi bababa sa 5 araw. 5 araw. Bahagyang sumimangot si Cyrus, pagkatapos ay bumulong. Wala na bang paraan para mas mabilis? Hindi. Umiling si Jessie Elo, pagkatapos ay tumingin kay Cyrus at nagtanong, mukhang nagmamadali ka, ano ang problema? May kumuha ng gamit ko at kailangan ko itong ibalik. Malumanay na sagot ni Cyrus. So ito Tumango si Jessie Elo. Tumingin si Cyrus kay Jessie Elo at walang sinabi. Bagamat sobrang balisa si Cyrus ngayon, alam din niyang walang silbi ang pagkabalisa niya. Kung gusto niyang umalis sa Jackson Mountain, dapat niyang sundin ang babaeng ito. Marahil ay dahil alam niyang nagmamadali si Cyrus, kaya ang bilis ng pagmamaneho ni Jessie Elo ay halatang mas mabilis. Pagkalipas ng ilang oras, tila medyo pagod si Jessie Elo. Nagkusa si Cyrus na lumipat ng lugar kasama si Jessie Elo, at hinayaan si Jessie Elo na magpahinga. At dahil kailangan ni Jessie Elo ng patnubay, hindi siya lubos na makapagpahinga. Sa ganitong paraan, nagmaneho sina Cyrus at Jessie Elo sa Jackson Mountain sa loob ng 3 araw at 3 gabi, at sa wakas ay nakarating sa pasukan ng Jackson Mountain. Pagkatapos imaneho ang sasakyan patungong Jackson Mountain, nagpakawala ng mahabang hininga si Jessie Elo, pagkatapos ay tumalikod at sinabi kay Cyrus. Nakakamangha talaga tayong dalawa. Tumagal ng 7 araw noon, ngunit ngayon ay 3 araw na lang. Nagsumikap ako para sa iyo nitong mga araw. Tumingin si Cyrus kay Jessie Elo at sinabi. Matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, si Jessie Elo ay nag-alinlangan saglit, at pagkatapos ay mahinang sinabi. Sa totoo lang, hindi mo ako kailangang pasalamatan. Ang dahilan kung bakit kita tutulungan ay dahil mayroon din akong layunin. Sabihin mo lang kung ano ang gusto mo. Pagkatapos nitong ilang araw na pagmamasid, nalaman din ni Cyrus na hindi lang basta tinutulungan ni Jessie Elo si Cyrus, malamang may gusto siyang itanong. Bago ako nakakita ng taong tumatakbo sa snow, at tumakbo siya ng napakabilis. Dapat ikaw ang taong iyon, di ba? Mahinang tanong ni Jessie Elo kay Cyrus. Tama, ako ito. Bahagyang tumango si Cyrus.
Dahil maaari kang tumakbo sa kapaligiran na iyon, at hindi ka pa na-freeze hanggang mamatay. Ibig sabihin hindi ka isang ordinaryong tao. Dapat kang maging isang mandirigma, di ba? Tumingin si Jessie Elo kay Cyrus at nagpatuloy sa pagtatanong. Tama. Muling tumango si Cyrus. Malaki. May kislap na pananabik sa mga mata ni Jessie Elo. Pagkatapos ay tumingin siya kay Cyrus at sinabing, may isang bagay na gusto kong tulungan mo ngayon, at ito ang aking gantimpala sa paglabas sa iyo sa Nine Ice Mountains. Anong problema? Tumingin si Cyrus kay Jessie Elo at nagtanong. Gusto kong tulungan mo akong pumatay ng tao. Nag-aalangan na sabi ni Jessie Elo. Pumatay ng isang tao para sa iyo. Isang bakas ng pagdududa ang sumilay sa mga mata ni Cyrus. Tama, pinatay ng taong ito ang kapatid ko, at gusto kong ipaghiganti ang kapatid ko. Sabi ni Jessie Elo kay Cyrus sa seryosong tono. Pwede kang pumunta sa killer para sa ganitong bagay, hindi mo na ako kailangang puntahan. Walang magawang sagot ni Cyrus. Hindi man lang siya kayang patayin ng mga ordinaryong tao. Mga mandirigma lang ang makakapatay sa kanya, dahil mandirigma din siya. Napakalaking favor na ang nagawa ko sa iyo. May balak ka bang tanggihan? Tuwang-tuwang tanong ni Jessie Elo kay Cyrus. Saglit na nag-alinlangan si Cyrus, at pagkatapos ay mahinang sinabi. Maaari kitang tulungan sa pabor na ito, ngunit marami pa akong dapat gawin bago kita matulungan. Pagkatapos kong harapin ang lahat, tutulungan kitang patayin ito. Mga tao. So saan ka susunod na pupunta? Mabilis na tanong ni Jessie Elo. Pumunta ka sa Tento Valley City. Sagot ni Cyrus. Ang galing talaga, nasa Tento Valley City din ang kalaban ko. Bakit hindi ako sumama sa'yo? Pamilyar na pamilyar ako sa Tento Valley City. Tuwang-tuwang sabi ni Jessie Elo kay Cyrus. Tumingin si Cyrus kay Jessie Elo at nag-alinlangan ng 2 segundo, pagkatapos ay bahagyang tumango. Pakiramdam niya ay kung may pamilyar siya sa Tento Valley City sa tabi niya, talagang makakatipid ito ng maraming problema, kaya hindi siya tumanggi. Nang makitang pumayag si Cyrus, mas natuwa si Jessie Elo, at agad na pinaandar ang sasakyan at nagmaneho patungo sa direksyon ng Tento Valley City. Sa oras na ito, ang lokasyon ni Cyrus ay hindi bababa sa 3 araw na biyahe ang layo mula sa Tento Valley City. Kaya lang, alam ni Cyrus na dapat nasa daan na si Jom-Ari at ang iba pa, kaya hindi na siya masyadong nag-antala. Dapat ay makapunta na siya sa Tento Valley City bago ibigay ni Jom-Ari kay Calvin ang Penny a One Fruit. Makalipas ang 2 araw. Dumaan sina Cyrus at Jessie Elo sa maliit na nayon kung saan siya, si Juri at iba pa ay nagpahinga noon. At ang hindi inaasahan ni Cyrus ay huminto ang sasakyan ni Juri at ng iba pa sa bakana ng village. Saglit na nag-alinlangan si Cyrus, at direktang sinabi kay Jessie Elo, I-drive mo ang kotse papunta sa village, may makikilala ako. Okay. Mukhang medyo pagod din si Jessie Elo, kaya gusto lang niyang samantalahin ang pagkakataong ito para magpahinga. Makalipas ang ilang minuto, ipinarada ni Jessie Elo ang sasakyan sa tapat ng lumang hotel ni Leo. Pagkatapos mag-alinlangan sandali, dinala ni Cyrus si Jessie Elo sa hotel. Pagkapasok sa hotel, nalaman ni Cyrus na nasa hotel lahat ang mga subordinate ni na Juri at Hamilton. Si Juri, na umiinom at nakikipag-chat kay Landon, ay ganap na natulala nang makita niya si Cyrus, at ang baso ng alak sa kanyang kamay ay nahulog sa lupa sa isang iglap. Sa sandaling ito, tumingin siya kay Cyrus na parang nakakita siya ng isang multo. Young Master de la Cruz, ikaw, buhay ka pa? Nauutal na tanong ni Juri kay Cyrus. Paano mo nalaman na patay na ako? Blanko ang sagot ni Cyrus. Matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, napagtanto ni Juri na may nasabi siyang mali kanina, kaya mabilis niyang ipinaliwanag. Mr. De La Cruz,
Hinintay kita sa bakana ng lambak kasama ang mga taong ito sa loob ng 3 buong araw, ngunit ikaw. Huwag kang lalabas kasama si Hamilton, kaya akala namin patay ka na, kaya nauna kaming lumabas pero hindi ko inaasahan, buhay ka pa. Sige, huwag mo akong paglaruan dito, kung hindi ako nagkakamali, kakapasok lang namin ni Hamilton sa lambak at umalis ka na may kasama, di ba? Lumapit si Cyrus kay Jury at nagtanong sa mahinang boses. Paano ba? Kanina pa kami naghihintay sa labas para dumating ka. Kinakabahang sabi ni Jury. Nakuha. Iniunat ni Cyrus ang kanyang kamay at direktang hinawakan ang leeg ni Jury, pagkatapos ay sinabing walang ekspresyon. Jury, inaakala mo akong tanga, hindi ba? Mr. De La Cruz, ikaw, anong ginagawa mo? Napakahirap para kay Jury na magsalita matapos sakalin ni Cyrus. Sinabi mo ba sa pamilya ni Zhang ang tungkol kay Peniawan? Walang ekspresyong tanong ni Cyrus kay Jury. Ako. Ibinuka ni Jury ang kanyang bibig para magsalita. I advise you to tell me the truth or I'll just break your neck. Paalala ni Cyrus sa mahinang boses. Oo. Walang choice si Jury kundi ang magnganga ng ngipin at tumango. Pagkatapos namin ni Hamilton na pumasok sa lambak, sinabi mo ba kay Jom Ari ang lokasyon ko? Patuloy na tanong ni Cyrus. Saglit na nag-alinlangan si Jury, saka muling tumango. Hindi napigilan ni Cyrus na mapamura nang makita niyang tumango si Jury, at pagkatapos ay mahinang nagsabi. Dahil ito ang kaso, kung gayon ang lahat ng ito ay maaaring magkaroon ng kahulugan. Tinanong ko kung bakit lumitaw si Jom Ari sa oras at lugar na iyon. Naglalaro ka mga trick sa likod mo. Mr. De La Cruz, alam kong mali ako. Nahuhumaling ako sa mga multo noon. Hindi ko akalain na mahahanap mo ang Peniawan. Alam ko talagang mali ako. Please let me go. Nakiusap si Jury kay Cyrus na may takot na ekspresyon. Hindi mo inaasahan na makakalabas ako ng buhay. Mahinang sabi ni Cyrus. Kabanata 1793. Pagharap kay Isaac Fang. Mr. De La Cruz, I really know that I was wrong. Just because we are both from Nanyang City, let me go. Excited na sigaw ni Jury kay Cyrus. Nasaan si Jom Ari ngayon? Tumingin si Cyrus kay Jury at nagtanong. Kakaalis lang dito ni Jom Ari at ng iba pa, kaya malamang hindi pa sila nakarating sa Tento Valley City. Mabilis na sabi ni Jury. Okay, naiintindihan ko. Bahagyang tumango si Cyrus, at pagkatapos ay biglang nagpuwersa gamit ang kanyang kanang kamay. May malutong na tunog. Direktang binali ni Cyrus ang leeg ni Jury. Nang makita ni Jessie Elo si Cyrus na pinatay si Jury, ang kanyang magagandang mata ay agad na nanlaki, at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay hindi rin kapani-paniwala. Dahil hindi niya akalain na ang maamo na lalaking ito ay talagang may lakas ng loob na pumatay ng tao. Lahat ng tao sa hotel ay nakatingin sa kinatatayuan ni Cyrus na para bang hindi sila naglakas loob na huminga. Sa kanilang mga mata, si Cyrus ay mas nakakatakot pa sa demonyo. Kung may magsasabi sa nangyari kanina, haantong ka rin sa katulad niya. Tiningnan ni Cyrus ang lahat ng walang pakialam at walang ekspresyon na sinabi. Matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, lahat ay ibinaba ang kanilang mga ulo na parang hindi sila naglakas loob na tumingin kay Cyrus. Hindi ipinagpatuloy ni Cyrus ang pag-aaksaya ng oras sa mga taong ito at lumabas ng hotel. Ang matandang Jericho ay nakatayo doon na nanginginig at hindi alam kung ano ang gagawin. Paano niya naisip na si Cyrus, na kausap at kainuman niya noon, ay tila ibang tao sa oras na ito. Sa oras na ito, ang aura ni Cyrus ay nakakaramdam ng panginginig sa mga tao. Sinundan ni Jessie Elo si Cyrus palabas ng hotel pagkatapos mag-alinlangan sandali. Ilang sandali pa ay bumalik na ulit sa sasakyan ang dalawa.
Nilinga ni Cyrus ang kanyang ulo at sinulyapan si Jessie Elo. Pagkatapos ay mahinang tinanong si Jessie Elo, "Dapat alam mo na kung sino ako ngayon, di ba?" Alam ko, alam ko." Yutal na sagot ni Jessie Elo. "Tapos susundan mo pa ba ako?" Patuloy na tanong ni Cyrus. "Siyempre susundan kita, naghahanap ako ng katulad mo." Mabilis na tumango si Jessie Elo. Tumingin si Cyrus kay Jessie Elo at ngumiti, ngunit hindi siya nagsalita. Direktang pinaandar ni Jessie Elo ang sasakyan pagkatapos mag-alinlangan sandali. Muling yumandar ang sasakyan patungo sa kinalalagyan ng Tento Valley City. Bagamat sinabi ni Jessie Elo na patuloy niyang susundan si Cyrus, sa katunayan, nararamdaman din ni Cyrus na dapat na matakot si Jessie Elo sa kanyang sarili. Bago iyon, si Jessie Elo ay gagawa ng inisyatiba na makipag-usap kay Cyrus paminsan-minsan kapag siya ay nasa Jackson Mountain. Ngunit sa Jessie Elo, matapos makita ni Jessie Elo si Cyrus na pinatay si Jury, hindi na siya muling nagkusa na makipag-usap kay Cyrus, palagi siyang maingat sa pagmamaneho. At si Cyrus ay nagkataong nakapaglinis ng marami. Sa oras na ito, makumpirma na ni Cyrus na ang nangyari sa kanya noon ay hindi panaginip, ngunit totoo. Bagamat hindi pa rin alam ni Cyrus kung sino ang matandang iyon. Alam niya na ang kanyang lakas ay talagang napabuti, ngunit ngayon ay hindi pa rin sigurado si Cyrus kung naabot na niya ang larangan ng martial arts master. Sa isang kisap mata, lumipas na naman ang 3 araw. Sa wakas ay dumating sina Cyrus at Jessie Elo sa Tento Valley City. Pagkarating sa Tento Valley City, lumingon si Jessie Elo para tingnan si Cyrus, at pagkatapos ay maingat na tinanong si Cyrus, "Saan mo susunod na balak pumunta?" "Kilala mo ba ang pamilya Fang sa Tento Valley City?" Tumingin si Cyrus kay Jessie Elo at nagtanong. Ang pamilyang Fang. Isang bakas ng pagkabigla ang sumilay sa mga mata ni Jessie Elo. "Kaaway ko si Jam-Ari, ang patriarch ng Fang family mo sa Tento Valley City." Dahan-daang sabi ni Cyrus. At tumingin si Jessie Elo kay Cyrus at nag-alinlangan ng 2 segundo, pagkatapos ay mahinang sinabi. "Nagkataon lang talaga iyon. Ako, kaaway ko rin ang pamilyang Fang. Ang mga kalaban mo rin ay ang pamilyang Fang." Isang bakas ng pagkagulat ang sumilay sa mga mata ni Cyrus matapos marinig ang mga salita ni Jessie Elo. "Kabaitan." Bahagyang tumango si Jessie Elo, at pagkatapos ay sinabi sa mahinang boses. 3 taon na ang nakararaan, ginahasa ng apo ni Jam-Ari, si Isaac Fang, ang aking kapatid, at pagkatapos ay pinatay ang aking kapatid. Bagamat nakita kaagad ng pulisya ang ebidensya, ngunit ang kapangyarihan ng pamilyang Fang ay masyadong malaki. Ang aming pamilya ay walang kap-ares sa pamilyang Fang. Sa huli, si Isaac ay napawalang sala. Ang negosyo ng aking ama ay naapektuhan din ng pangyayaring ito. Gusto ko noon pa man. Gusto kong hanapin isang pagkakataon para ipaghiganti ang aking kapatid. Ngunit si Isaac ay isang mandirigma. At hindi siya kayang patayin ng mga ordinaryong tao, kaya nang makita kita sa Jackson Mountain, nagkusa akong sumama sa iyo, para lamang hilingin sa iyo na tumulong. Papatayin ko si Isaac. Laging umiiyak si Jessie Elo nang sabihin niya ang mga salitang ito, makikita na talagang malungkot si Jessie Elo. Tumingin si Cyrus kay Jessie Elo at nag-alinlangan ng 2 segundo, pagkatapos ay mahinang sinabi. "Huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang patayin ang taong ito." "Talaga?" Tumingala si Jessie Elo kay Cyrus, at excited na tinanong si Cyrus. "Siyempre totoo." Bahagyang tumango si Cyrus. "Kung ganoon, kailan mo gagawin?" Nagmamadaling nagtanong si Jessie Elo. "Gawin mo ngayong gabi." Diretsyong sagot ni Cyrus. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari kay Margot, kaya ayaw ni Cyrus na mag-aksaya ng 1 segundo. Gusto lang niyang alisin si Jam-Ari sa lalong madaling panahon, at pagkatapos ay ilabas ang Peiniawan. "Do it tonight. Hindi ba kailangan mong magpahinga?" Naguguluhan na tanong ni Jessie Elo.
Dapat mong malaman na si Cyrus ay hindi nagpapahinga mula noong siya ay umalis sa Jackson Mountain, at karaniwang ginugugol ang halos lahat ng kanyang oras sa pagmamaneho. Minsan iniisip ni Jessie Elo kung si Cyrus ay isang robot, kung hindi, paano siya magiging napakasigla nang hindi natutulog sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Hindi kailangan. Bahagyang umiling si Cyrus. Nalaman din ni Cyrus na tila may mga pagbabago sa kanyang katawan. Bagamat mas malakas ang kanyang katawan kaysa sa mga ordinaryong tao noon, kailangan pa rin niyang magpahinga at kumain ng normal. Ngunit ngayon kahit hindi matulog o kumain ng matagal si Cyrus, hindi nakakaramdam ng pagod at gutom. Minsan iniisip ni Cyrus kung patay na ba talaga siya. Nalaman lang ni Cyrus na may heartbeat at pulso pa rin siya, na nagpapakitang normal pa rin siyang tao. Kung ganoon, ano ang susunod mong gagawin? Saglit na nag-alinlangan si Jessie Elo, pagkatapos ay mahinang tinanong si Cyrus. Mahahanap mo na ba si Jam-Ari? Tanong ni Cyrus sa mahinang boses. Napakakapangyarihan ng pamilyang Fang sa Tento Valley City. Hindi ganoon kadaling matukoy kung nasaan si Jam-Ari, pero pwede muna tayong dalawa na pumunta sa Isaac. Sa tingin ko, dapat may paraan si Isaac para mahanap si Jam-Ari. Panipi. Sumagot si Jessie Elo pagkatapos mag-isip sandali. Okay, pagkatapos ay gawin mo ang sinabi mo, hanapin mo muna si Isaac, at pagkatapos ay tanungin ang lokasyon ni Jam-Ari mula sa bibig ni Isaac. Bahagyang tumango si Cyrus. Kung gayon tatawagan ko ang aking kaibigan ngayon. Sumang-ayon si Jessie Elo, pagkatapos ay kinuha ang kanyang mobile phone at nagsimulang tumawag. Pagkalipas ng ilang minuto, tinanong ni Jessie Elo ang lokasyon ni Isaac mula sa kanyang kaibigan. Direktang nagmaneho si Cyrus sa bar kung saan naroon si Isaac sa oras na ito. Ngayon ay ayaw ni Cyrus na takutin ang ahas, kaya dapat ay 100% sigurado siya sa posisyon ni Jam-Ari bago siya pumiling kumilos. Kung hindi, kapag nalaman ni Jam-Ari na siya ay buhay pa, maaaring ilipat ni Jam-Ari ang Peiniawa ng maaga. Sa oras na iyon, magkakaroon lamang ng higit pang sayang ang oras ni Cyrus. Kaya naman sumang-ayon si Cyrus sa pamamaraan ni Jessie Elo at nagplanong atikihin muna si Isaac. Makalipas ang kalahating oras, ipinarada ni Cyrus ang kotse sa harap ng isang bar sa Tento Valley City. Ngunit hindi pinili ni Cyrus na direktang pumasok sa bar dahil napakaraming tao sa bar at hindi masyadong komportable para kay Cyrus na salakayin si Isaac. Hihintayin niya si Isaac na lumabas. Sigurado ka bang nasa bar na ito si Isaac? Lumingon si Cyrus at tinanong si Jessie Elo. Tama, nakita ng kaibigan ko si Isaac sa bar na ito. Bahagyang tumango si Jessie Elo. Tapos teka dito, sobrang daming tao sa bar, ang hirap gawin. Sagot ni Cyrus sa mahinang boses. Tumingala si Jessie Elo kay Cyrus at hindi nagsalita. Mahigit 1 oras na naghintay ang dalawa sa sasakyan, at lumabas ng bar ang isang binata habang nakaakbay sa isang sexing babae. Agad na nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Jessie Elo nang makita niya ang binata, at mahinang sinabi niya kay Cyrus, ang lalaking ito ay si Isaac. Nakita ko. Blanko ang sagot ni Cyrus kay Jessie Elo. Pagkaraan ng ilang sandali, isinakay ni Isaac ang babae sa kotse at dirdiretsong nagmaneho. Pinaandar din ni Cyrus ang sasakyan, at sumunod na malapit sa likod ng sasakyan ni Isaac. Sa oras na ito, si Jessie Elo ay kinakabahan pa rin dahil hindi niya alam kung kaya bang patayin ni Cyrus si Isaac. Pagkaalis ng sasakyan ni Isaac sa bar, pinaandar ni Cyrus ang sasakyan at sumunod na mabuti sa likod ng sasakyan ni Isaac. Ramdam ni Cyrus na parang kinakabahan si Jessie Elo sa mga oras na ito. Kung tutuusin, ordinaryong tao lang ang babaeng ito. Kahit na gusto niyang ipaghiganti ang kanyang kapatid, kapag nangyari talaga ang bagay na ito, wala pa rin siyang paraan para pakalmeyan ang sarili ko. Ngunit si Cyrus ay napakatahimik,
tahimik na nagmamaneho ng kotse sa lahat ng oras. Marahil ito ay dahil sa naranasan niya sa Nine Ice Mountains o kung ano ang nangyari kay Margot, na naging dahilan upang ang disposisyon ni Cyrus ay sumailalim sa isang napakalaking pagbabago. Noon ay palaging nararamdaman ni Cyrus na hanggat wala siyang hinaing o galit sa kanya, hindi niya kailangang patayin siya. Ngunit ngayon ay napag-isipan na ni Cyrus ito ng mabuti. Kapag kaharap ang ilang tao, kung tinatrato mo sila ng mahina, masasaktan mo lang ang iyong sarili sa huli. Makalipas ang halos 10 minuto, huminto ang kotse ni Isaac sa harap ng isang hotel sa Tento Valley City, at pumasok si Isaac sa hotel kasama ang sexing babaeng iyon na nakikipag-usap at tumetawa. Dahil ang pamilya Fang ay ang pinakamalaking pamilya sa Tento Valley City, at si Isaac mismo ay isang mandirigma din, hindi niya pinansin ang kotseng nakasunod sa kanya sa lahat ng oras. Sa mga mata ni Isaac, maaaring nagkataon lang ito. Walang sino man sa Tento Valley City ang maglalakas loob na gumawa ng anuman kay Mr. Feng. Kabanata 1794. Makatakas ka pa ba? Paano tayong dalawa? Matapos makita ni Jessie Elo si Isaac na pumasok sa hotel, tinanong niya si Cyrus na kinakabahan. Pumasok ka. Malumanay na sagot ni Cyrus. Pero kahit pumasok tayong dalawa, hindi natin alam kung saang kwarto si Isaac ngayon. Mabilis na sabi ni Jessie Elo. May paraan ako para mahanap siya. Pagkasabi nito ni Cyrus, diretso siyang lumabas ng sasakyan. Sinundan ni Jessie Elo si Cyrus palabas ng kotse pagkatapos mag-alinlangan ng 2 segundo. Ilang sandali pa ay pumasok na ang dalawa sa hotel. Matapos makapasok sa hotel, direktang pinagmasdan ni Cyrus ang buong hotel gamit ang paraan ng pagmamasid sa hininga. Dapat mong malaman na ang hanay ng Cyrus na gumagamit ng paraan ng pag-obserba ng Chi noon ay napakaliit pa rin, sa pinakamaraming distansya na 10-10 metro. Kung ito ay masyadong malayo, ang paraan ng pagmamasid sa Chi ay magiging walang silbi. Ngunit sa oras na ito, napabuti na ang kaharian ni Cyrus, kaya napagmamasdan niya ang buong hotel sa pamamaraan ng pagmamasid sa Chi. Dahil walang masyadong mandirigma, malinaw na nakikilala ni Cyrus kung gaano karaming mga mandirigma ang nasa gusali, at kung saan silang lahat ay matatagpuan. Dapat sabihin na ang bilang ng mga mandirigma sa Tento Valley City ay talagang mas marami kaysa sa iba pang mga lungsod kung saan tinuluyan ni Cyrus. Mayroong 7 o 8 mandirigma sa hotel na ito lamang, ngunit ang kaharian ng mga mandirigmang ito ay napakababa. At dapat na master ng martial arts si Isaac, kaya madaling natukoy ni Cyrus ang kasalukuyang lokasyon ni Isaac. Sir, gusto mo bang magbukas ng kwarto? Nakita ng front desk ng hotel na halos magkasing edad sina Cyrus at Jessie Elo, at likas na naisip na ang dalawang ito ay mag-asawa na dumating para magbukas ng isang silid. Maghanap ka ng tao. Bumalik si Cyrus sa front desk ng walang ekspresyon, pagkatapos ay bumaling kay Jessie Elo at sinabing, "Sumama ka sa akin." Natigilan sandali si Jessie Elo, pagkatapos ay mabilis na sinundan ang lakad ni Cyrus. Pagkalipas ng ilang minuto, dumating si Cyrus sa pintuan ng isang silid sa ika-5 palapag ng hotel, at pagkatapos ng maikling sensory check, nakumpirma niya na si Isaac ay nasa silid na ito. Huminga ng malalim si Cyrus, pagkatapos ay itinaas ang kanyang paa at direktang sinipa ang pinto. Boom! Nagkaroon ng malakas na kalabog. Direktang sinipa ni Cyrus ang pinto. Hinubad ni Isaac sa silid ang damit ng babae sa oras na ito. Nang marinig niyang sinipa ni Cyrus ang pinto, nagulat siya kaagad at napalingon sa pinto. Ano? Ang batang babae sa silid ay likas na tumili. Dahan-daang dinala ni Cyrus si Jessie Elo sa silid. Matapos makita si Cyrus, hindi napigilan ni Isaac na matigilan saglit, pagkatapos ay sumimangot at sinigawan si Cyrus. Anong ginagawa mo? Hindi pinansin ni Cyrus si Isaac, ngunit lumingon kay Jessie Elo sa tabi niya at nagtanong, "Ito ba ang taong ito?" Siya yun.
Tumango si Jesse Elo nang hindi nag-iisip. Si Isaac ay likas na tumingala kay Jesse Elo, pagkatapos ay nag-react, at sinabi sa mahinang boses, "Ikaw ba ang nakababatang kapatid na babae ni Lu Fangxia?" Malamig na tinitigan ni Jesse Elo si Isaac, nang hindi nagsasalita. Tumingala si Isaac kay Cyrus, pagkatapos ay ngumisi, at mahinang sinabi, "Kung hindi ako nagkakamali, dapat ay pumunta kayong dalawa dito para ipaghiganti si Lu Fangxia. Tama ba? Aminin mo na pinatay mo ang kapatid ko." Kinagat ni Jesse Elo ang kanyang labi at nagtanong sa mahinang boses. "Aminin mo, bakit hindi ako umamin?" Nakangiting tugon ni Isaac, at pagkatapos ay nagpatuloy. "Pinatay ko ang iyong kapatid na babae, at ginahasa niya at pagkatapos ay pinatay. Ano ang maaari mong gawin sa akin? Bastos ka." Matapos marinig ang mga salita ni Isaac, inilabas ni Jesse Elo ang pistol na ibinigay sa kanya ni Jericho, itinutok ito sa posisyon ni Isaac, at hinayla ang gatilyo. Kang! Mga putok ng baril. Ngunit dahil ginamit ni Jesse Elo ang baril sa unang pagkakataon, hindi masyadong tumpak ang kanyang pagmamarka, kaya hindi niya nataman ang katawan ni Isaac, ngunit tumama sa kisame. Ano? Ang babaeng nakahiga sa damit ay muling sumigaw pagkatapos makita si Jesse Elo na bumaril, at pagkatapos ay sumigaw sa tuktok ng kanyang boses, "Killer, tulong!" Bahagyang kumunat ang noo ni Cyrus matapos marinig ang sigaw ng babae, at pagkatapos ay bahagyang iwinagayway ang kanyang kanang kamay, at agad na nahimitay ang babae. "Ang lakas ng loob mo talagang patayin ako." Tumingin si Isaac kay Jesse Elo, na may kislap na galit sa kanyang mga mata. "Nagpunta ako dito para patayin ka ngayon." Kinagat ni Jesse Elo ang kanyang labi at sinabi sa sobrang excited na tono. "Haha." Matapos itong marinig ni Isaac, hindi niya maiwasang mapamura, at pagkatapos ay mahinang nagsabi, "Kung gusto mo akong patayin, depende ito sa kung may kakayahan ka." Pagkasabi nito, biglang iwinagayway ni Isaac ang kanyang kamay. Isang malamig na liwanag ang kumislap. Iniunat ni Cyrus ang kanyang kamay at hinayla si Jesse Elo. Isang lumilipad na kutsilyo ang direktang lumipad sa tainga ni Jesse Elo. Agad na natigilan si Jesse Elo dahil alam niya sa kanyang puso na kung hindi dahil sa mabilis na reaksyon ni Cyrus, maaaring namatay siya sa mga kamay ni Isaac. Maaaring ito ang agwat sa pagitan ng mga mandirigma at ordinaryong tao. Kung wala si Cyrus, maaaring hindi maipaghiganti ni Jesse Elo ang kanyang kapatid sa buhay na ito. Matapos makita ni Isaac ang bilis ng reaksyon ni Cyrus nang napakabilis. May kakaibang kislap sa kanyang mga mata, pagkatapos ay tiningnan niya si Cyrus pataas at pababa at walang ekspresyong nagtanong, "Ikaw bata ay isang mandirigma din." Sumulyap si Cyrus kay Isaac nang walang pakialam at pagkatapos ay kumislap ang kanyang figura. Sa susunod na segundo, direktang lumitaw si Cyrus sa harap ni Isaac. Nagulat si Isaac kay Cyrus, hindi niya inaasahan na ganoon kabilis ang bilis ni Cyrus. Boom! Itinaas ni Cyrus ang kanyang kamay at direktang sinuntok si Isaac sa dibdib. Ang mayabang na si Isaac ay napalipad sa pamamagitan ng suntok ni Cyrus, at isang subo ng dugo ang bumulwak. Dapat mong malaman na si Isaac ay nasa larangan din ng isang dalubhasa sa martial arts. Kapansin-pansin na para sa kanya ang pagkakaroon ng ganoong kaharian sa kanyang edad. Kahit na tingnan mo ang buong Tento Valley City, wala masyadong mga nakababatang henerasyon. Sino ang mga kalaban ni Isaac, hindi rin kaya ni Yu et al. Kaya pagkatapos makita ni Isaac na si Cyrus ay hindi masyadong matanda, siya ay napaka-relax pa rin, dahil pakiramdam niya ay napakabata pa ni Cyrus. Kahit na si Cyrus ay isang mandirigma, tiyak na hindi siya ang kanyang kalaban. Ngunit hindi niya ito namalayan hanggang sa natanggap niya ang suntok ni Cyrus. Ang kaharian ni Cyrus ay lampas sa kanya. Ngayon lang, casual na sumuntok si Cyrus at diretsyong nagkalat ang hininga sa kanyang katawan. Ito ay ganap na pagsugpo sa kaharian.
Sino ka? Napahiga si Isaac sa lupa at sinigawan si Cyrus na may nasasabik na ekspresyon. Hindi mahalaga kung sino ako. Tumugon si Cyrus sa mahinang boses. Pagkatapos ay ipinatong ang kanyang kanang paa sa dibdib ni Isaac. At sinabi sa mahinang boses, dapat maging malinaw ka. Ngayon kailangan ko lang gamitin ang aking lakas at maaari kong durugin ang iyong puso ng direkta. Minsan kahit hindi ka mailigtas ng mga Diyos. Who the hell are you? Anong gusto mong gawin? Sa oras na ito, isang bakas ng takot ang sa wakas ay sumilay sa mga mata ni Isaac. Paano niya naisip na si Jesse Elo ay makakahanap ng isang napakalakas na master na haharap sa kanya? Bagamat hindi alam ni Isaac ang tunay na kalagayan ni Cyrus, nararamdaman din niya na gustong magpakamatay ni Cyrus na parang pagpatay ng langgam. Tawagan si Jom-Ari at tanungin siya kung nasaan siya ngayon. Bulong ni Cyrus kay Isaac. Matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, hindi napigilan ni Isaac na tumahimik sandali, pagkatapos ay sumimangot at nagtanong, ano ang gusto mo sa aking lolo? Sa tingin mo kailangan ko bang ipaliwanag ito sa iyo? Malumanay na tumugon si Cyrus, at pagkatapos ay nagpatuloy. Ang iyong buhay ay nasa aking mga kamay ngayon. Ipinapayo ko sa iyo na gawin mo ng tapat ang sinasabi ko. Kapag nalaman kung mali ang iyong nasabi o kung mali ang sinabi mo, direkta kitang papatayin. Kahit si Jom-Ari ay hindi ka mailigtas. Tumingin si Isaac kay Cyrus at nag-alinlangan ng 2 segundo. Pagkatapos ay nauutal, ano, huwag kang matuwa. Tatawagan ko ang aking lolo ngayon. Alam ni Isaac na si Cyrus ay hindi nagbibiro sa kanya sa oras na ito at maaaring talagang magpakamatay si Cyrus. Tumingin si Cyrus kay Isaac at walang sinabi. Huminga ng malalim si Isaac, pagkatapos ay kinuha ang kanyang mobile phone, hinanap ang numero ni Jom-Ari at dinyal ito. Beep beep. Sinagot ni Jom-Ari ang telepono matapos magring ang telepono ng ilang beses. Xiaojo, bakit mo ako tinatawag? Nakangiting tanong ni Jom-Ari. Lolo, nasaan ka ngayon? Balita ko bumalik ka mula sa Nine Ice Mountains. Mahinang tanong ni Isaac. Kakauwi lang. Sagot ni Jom-Ari. Then I see. I have something to discuss with you. I will find you later. Mabilis na sabi ni Isaac. Ayos ito. Sumang-ayon si Jom-Ari at pagkatapos ay direktang ibinaba ang telepono. Matapos makitang ibinaba ni Isaac ang kanyang telepono, mahinang nagtanong si Cyrus, nasaan si Jom-Ari ngayon? Dapat nasa villa ng Fang family namin ngayon ang lolo ko. Mabilis na sumagot si Isaac. Tiyak na lokasyon. Tanong ulit ni Cyrus. Tumingala si Isaac kay Cyrus, at pagkatapos ay sinabi kay Cyrus ang eksaktong lokasyon ng villa ni Fang. Matapos malaman ni Cyrus kung nasaan si Jom-Ari ngayon, dahan-dahan niyang inilayo ang kanyang kanang paa. Pwede mo ba akong bitawan ngayon? Tanong ni Isaac kay Cyrus sa mahinang boses. Naresolba na ang usapin nating dalawa, at ang natitira ay sa pagitan mo at niya. Habang nagsasalita, nilinggan ni Cyrus ang kanyang ulo upang tingnan si Jesse Elo, at mahinang nagtanong, ano ang gagawin mo sa taong ito? Papatayin ko siya. Kinagat ni Jesse Elo ang kanyang labi at sinabi sa sobrang excited na tono. Kung gayon, patayin mo ito. Malumanay na sagot ni Cyrus, at pagkatapos ay bahagyang iwinagayway ang kanyang kanang kamay. Isang hininga ang direktang tumusok sa noo ni Isaac, at bago na pagtanto ni Isaac kung ano ang nangyayari, namatay siya sa mga kamay ni Cyrus. Tinitigan ni Jesse Elo ang katawan ni Isaac, na parang medyo ayaw pa rin niya, pagkatapos ay itinaas ang kanyang pistola at nagpaputok ng ilang putok sa katawan ni Isaac. Nagpaputok si Jesse Elo habang umiiyak, na parang naglalabas ng galit. Makalipas ang ilang segundo, naubos ang lahat ng bala sa pistola ni Jesse Elo. Lumuhad si Jesse Elo sa lupa at napaluha. Pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali,
Naglakad si Cyrus sa gilid ni Jessie Elo, at mahinang sinabi kay Jessie Elo. Medyo malakas ang ingay ng pagbaril mo kanina, dapat may lumapit, kailangan muna nating umalis dito. Panipi. Tumingala si Jessie Elo kay Cyrus, at kinakabahang nagtanong, may pinatay tayong dalawa dito, makakatakas pa ba tayo? Pwede. Bahagyang tumango si Cyrus, pagkatapos ay dumiretso sa bintana, at iniunat ang kanyang kamay upang buksan ang bintana. Kabanata 1795. Kamusta ka pa? Anong ginagawa mo? Ito ang ikalimang palapag. Kung tumalon ka mula rito, mahuhulog ka sa iyong kamatayan. Tinitigan ni Jessie Elo si Cyrus na may malalaking tubig na mga mata. Trust me, hindi ako pwedeng mamatay. Walang pakialam na sagot ni Cyrus, pagkatapos ay direktang niyakap si Jessie Elo at tumalon habang buhay. Ano? Si Jessie Elo ay likas na sumigaw, at pagkatapos ay ipinikit ang kanyang mga mata. Nang muling imulat ni Jessie Elo ang kanyang mga mata, nakita niya ang kanyang sarili at si Cyrus sa labas ng gusali ng hotel. Tinitigan ni Jessie Elo si Cyrus na may malalaking tubig na mga mata. Ang ekspresyon ng kanyang mukha ay napaka hindi kapani-paniwala, dahil talagang gusto niyang maunawaan kung bakit maaaring tumalon si Cyrus mula sa ganoong kataas na lugar, at walang mali doon. Naisip lang ni Jessie Elo ang mga bagay na ginawa ni Cyrus nang makipag-ugnayan siya kay Cyrus nitong mga nakaraang araw, na para bang hindi kakaiba ang bagay na ito. Ibinaba ni Cyrus si Jessie Elo, at mahinang sinabi kay Jessie Elo, napatay ko na ang iyong kaaway para sa iyo, hindi mo na ako kailangang sundan pa, gagawin ko ang aking negosyo. Tulala at hindi nagsalita si Jessie Elo, naramdaman niyang parang panaginip ang naranasan niya. Pinlano niyang patayin si Isaac upang ipaghiganti ang kanyang kapatid sa mahabang panahon. Ngunit sa tuwing darating ito sa pagbitay, makakaranas siya ng iba't ibang kahirapan, at gusto pa nga ni Jessie Elo na talikuran ang ideya. Ngunit hindi niya inaasahan na mangyayari ang lahat ng ito, at magiging napakadali. Habang gulat na gulat pa rin si Jessie Elo sa nangyari kanina, naglakad si Cyrus sa gilid ng kotse, binuksan ang pinto at sumakay sa kotse. Pinahit ni Cyrus ang susi ng kotse para paandarin ang sasakyan. Pagkatapos ay pinaandar ang sasakyan at nagplanong umalis. Ngunit sa sandaling ito, ang pinto ng co-pilot ay biglang hinayla pabukas. Biglang lumingon si Cyrus upang tingnan, at nalaman na si Jessie Elo ang sumakay sa kotse. Bakit mo ako sinusundan ulit? Tanong ni Cyrus kay Jessie Elo sa tonong naguguluhan. Hindi ko alam kung saan ako pupunta ngayon. Kung uuwi ako, nag-aalala ako na baka masaktan ang mga magulang ko, kaya baka sundan pa kita. Mahinang sagot ni Jessie Elo. Pwede kang maghanap ng mapagtataguan pansamantala. Masyadong delikado ang gagawin ko mamaya. Wala namang magandang maidudulot sa iyo ang pagsunod sa akin. Panghihikayat ni Cyrus sa mahinang boses. Malaking pabor ang ginawa mo sa akin ngayon, at dapat din kitang tulungan. Hindi ka pamilyar sa sitwasyon sa Tento Valley City. At hindi ganoon kadaling hanapin ang villa ng pamilya Fang, ngunit alam ko na ang villa ng pamilya Fang ay sa kung saan, maaari kitang dalhin doon. Sabi ni Jessie Elo kay Cyrus sa seryosong tono. Hindi ka ba natatakot sa kamatayan? Nakangiting tanong ni Cyrus. Napakakapangyarihan mo, hindi ako dapat mamatay sa tabi mo. Mahinang sabi ni Jessie Elo. Walang magawang ngumiti si Cyrus nang marinig niya ang mga salita ni Jessie Elo, at saka mahinang bumantong hininga. Kung talagang ganoon ako kalakas, hindi ako lalabas dito. Bagamat ayaw ni Cyrus na isama ang batang babae na si Jessie Elo. Pagkatapos ng lahat, ang susunod na bagay ay sa pagitan nila ni Jom Ari. Ayaw niyang idamay si Jessie Elo. Ngunit dahil ayaw umalis ni Jessie Elo, at maaari niyang pangunahan si Cyrus, hindi na siya tinuloy ni Cyrus. Bumaba si Jessie Elo sa sasakyan. Tila pamilyar na pamilyar si Jessie Elo sa sitwasyon sa Tento Valley City.
Wala pang kalahating oras, nahanap na ng dalawa ang villa ni Fang. Matingkad ang ilaw sa villa ni Fang ngayon, at panakanak ang maririnig ang Saturday at tawanan. Sa pamamagitan ng pag-uusap ni Isaac at Jom-Ari ngayon lang, nalaman ni Cyrus na dapat ay kakauwi lang ni Jom-Ari, kaya dapat nasa kamay na ni Jom-Ari ang prutas. Hintayin mo na lang ako dito. Lumingon si Cyrus at sinabi kay Jessie Elo. Gusto kitang samahan sa... Sabi ni Jessie Elo kay Cyrus sa seryosong tono. Sasama ka ba sa akin? Hindi napigilan ni Cyrus na matigilan saglit nang marinig niya ang mga salita ni Jessie Elo, at pagkatapos ay sinabing nakangiti. Pagkatapos kong pumasok, hindi ko na mapoprotektahan ang aking sarili, kaya bakit hindi mo ako samahan sa mamatay? Dahil alam mong hindi mo kayang protektahan ang sarili mo, bakit ka pumasok? Tanong ni Jessie Elo kay Cyrus sa sobrang naguguluhan na tono. Dahil may mga bagay akong kailangan gawin. Hindi masyadong nagpaliwanag si Cyrus kay Jessie Elo, at dir-diretsong pumasok sa villa ni Fang. Pagkatapos mag-alinlangan ng 2 segundo, sinundan ni Jessie Elo si Cyrus papasok sa villa ni Fang. Ang Fang family villa ngayon ay mas masigla kaysa sa nakaraan. Dahil pinatay ni Jom-Ari si Cyrus at iniligtas sina Yeshua, Tristan, Clarence, Jinky at iba pa, kaya ang mga pinuno ng pamilya Joe, pamilya Lee, pamilya Wang at pamilya Lee dumating upang bigyan si Jom-Ari nagpasalamat sa kanya. Sa pangkalahatan, hanggat ang mga taong nasa kapangyarihan ng ilang sikat na pamilya ng martial arts sa Tento Valley City ay nagtitipon dito, si Cyrus ay dumating ngayon sa hindi naangkop na oras. Kaya lang, wala sa mood si Cyrus na isipin ang mga bagay na ito. Ang gusto lang niya ngayon ay maibalik ang prutas sa lalong madaling panahon. Sa loob ng dining room ng Fang Family Villa. Sa oras na ito, halos 20 tao ang nasa restaurant. Ang mga taong ito ay pawang mga kilalang mandirigma sa Tento Valley City, at sino man ang kanilang aalisin ay nasa larangan ng martial arts masters. Ang mga taong ito ay karaniwang kumakatawan sa tuktok ng martial arts sa buong Tento Valley City. Si Lee, ang pinuno ng pamilyang Lee, ay dinampot ang baso ng alak, at pagkatapos ay sinabi kay Jom-Ari na may ngiti. Brother Fang, talagang nagpapasalamat ako sa nangyari sa Jackson Mountain ilang araw na ang nakalipas. Kung hindi dahil sa ikaw, ang apo kong si Jinky ay namatay na sa kamay ng Cyrus na iyon. Tama, Kuya Fang, sinabi sa akin ni Clarence ang tungkol sa bagay na iyon nang siya ay bumalik. Salamat talaga sa iyo, Kuya Fang. Ang lolo ni Clarence na si Harrison ay nagmamadali ring sumunod. Masyadong matindi ang pag-atake ni Cyrus, ang Yeshua ko ay nabugbog na sa walang kwentang tao. Ang pinuno ng pamilya Joe, si Dalmatia Joe, ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi. Sino bang may sabing hindi? Malamang na ordinaryong tao lang si Tristan sa buhay na ito. Ang patriarch ng pamilya Wang, si JP Wang, ay bumantong hininga ng walang ekspresyon. Hindi mo kailangang maging masyadong malungkot. Napag-usapan ko na ang bagay na ito kay Grandmaster Zhang. Pumayag si Grandmaster Zhang na hayaan ang kanilang mga alchemist mula sa Eagle Zhongmen na pinuhin ng ilang mga quenching god pill para sa iyong mga juniors. Basta't kainin nila ito pagkatapos uminom ng ang temporary god pill, ang katawan ay maaaring gumaling, at ang lakas ay maaaring bumuti ng kaunti sa oras na iyon. Nakangiting sabi ni Jom-Ari. Kuya Fang, totoo ba ang sinabi mo? Isang flash ng pananabik ang sumilay sa mga mata ni Harrison, at mabilis niyang tinanong si Jom-Ari. Tama, Kuya Fang, kung totoo ito, ako, si JP Wang, ay gagantay sa iyong kabutihan kahit na ako ay isang maton sa buhay ko. Sumunod si JP at sumigaw. Paano ako magbibiro sa iyo tungkol sa ganitong bagay?
Bagamat mahalaga ang Temperang God Pill, hindi ito malaking bagay para kay Zhang Zhangxi. Higit pa rito, tinulungan ko siyang mahanap ang Paniawan fruit sa pagkakataong ito, at may utang siya sa akin. Isang malaking pabor, makatwiran para sa kanya na pinuhin ang ilang God Temperang pills. Nakangiting sabi ni Jomari habang umiinom. Ang galing talaga. Napatingin ang lahat sa kinatatayuan ni Jomari at napaluha sa pasasalamat, nasasabik sila na hindi nila alam kung paano ipahayag ang kanilang mga damdamin. Maliban sa tatlong pamilya ni Wang Zhou at Sun, ang mga ekspresyon sa mukha ng iba pang mga mandirigma ay sobrang inggit. Kung tutuusin, ang Elixir of Quenching God Pill ay isang elixir ng antas ng magic medicine. Hindi ko alam kung gaano karaming mga mandirigma ang nangangarap nito. Siya nga pala, Kuya Feng, kapag nalaman ni Kenny ang tungkol sa pagpatay mo kay Cyrus, natatakot akong hindi ito pabayaan ni Kenny. Sa oras na ito, biglang ibinuko ni Yasili ang kanyang bibig para paalalahanan siya. Paano nalaman ni Kenny na ako ang pumatay sa kanyang apprentice? Ang nakakaalam nito ay kayong lahat dito. Kung sino man ang maglalakas loob na magkwento, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Mahinang sabi ni Jomari. Kuya Feng, ano ang sinasabi mo? Paano ka namin ipagkanulo? Oo, paano tayo magkakaroon ng lakas ng loob? Sa hinaharap, ituturo namin si Kuya Feng para alagaan ka. Nagmamadali ang lahat na ipahayag ang kanilang katapatan. Tumingin si Jomari sa mga tao at ngumiti, at pagkatapos ay sinabi na may blankong ekspresyon. Nagbibiro lang ako sa inyo ngayon, sa katunayan, ano ang magagawa ninyo kung ipagkalat ninyo ang bagay na ito? Pinatay ko si Cyrus para tumulong kung nakuha ni Calvin ang sariwang prutas, kung talagang gusto ni Kenny na maghiganti sa akin, kung gayon si Calvin ay hindi basta-basta uupo. Tama, si Kuya Feng ay itinuturing na nakasakay sa malaking barko ng pamilya Zhang, kahit si Kenny ay hindi maglalakas loob na gumawa ng anuman kay Kuya Feng. Nakangiting sabi ni JP. Paano ang isang Kenny? Ngumisi si Jomari nang may pang-aalipusta. Kung nasa harapan mo ngayon ang amo ko, may lakas ka ba ng loob para sabihin ito? Gayunpaman, sa sandaling ito, isang napaka-dissonant na boses ang tumunog sa restaurant. Tumahimik ang mga taong nagkukwentuhan at nagtatawanan pa matapos marinig ang pangungusap na ito, at saka napalingon sa entrance ng restaurant. Nakita ko ang isang batang lalaki na nakaitim na naglalakad, kasunod ang isang magandang half-race na babae. Kaya lang medyo kinabahan ang mixed race beauty matapos makita ang napakaraming big shots na pinagsama-sama. Biglang itinaas ni Jomari ang kanyang ulo upang tingnan ang bata, at pagkatapos ay sumigaw ng hindi kapani-paniwalang ekspresyon. Cyrus, bakit buhay ka pa? Ano? Ang taong ito ay si Cyrus. Paano ito posible? Nabalitaan ko na si Cyrus ay itinapon sa 10,000 metrong bangin. Anong nangyayari dito? Ang lahat ng mga taong naroroon ay nagsimulang magsalita sa mababang boses. Ano? Hindi mo ba naisip na makakabalik akong buhay? Tumingin si Cyrus kay Jomari at mahinahong nagtanong. Imposible, talagang hindi ikaw si Cyrus. Tuwang-tuwang sigaw ni Jomari, dahil malinaw niyang naalala na nag-ambala niya ang mga meridian ng buong katawan ni Cyrus. Sa oras na iyon, si Cyrus ay isa ng walang kwentang tao, at itinapon ni Yeshua at iba pa mula sa 10,000 metrong bangin. Sa ganitong mga kalagayan, kahit na ang martial arts master ay walang posibilidad na mabuhay.